Ito na po ang upgraded version ng Motorstar CES 110 ngayong 2025. Kung hindi ka naman maselan o choosy sa motorsiklo, ang kailangan mo lang yung ihahatid ka from here to there. Sa palagay ko, pasok na sa standard nyo. Ito pong bagong model ng Motorstar CES X110 ngayong 2025. Alam nyo mga riders, nung panahon namin, magkaroon ka lang ng semi-matic na motorsiklo, panalo na. Kaya lang sa ngayon natatabunan na po ng mga bagong labas na mga scooter itong ganito pong klase na motorsiklo eh. Pero kung pag-iisipan nyo mga riders, kung tayo lang ay practical, napakatipid po nito sa gasolina. At ang nagustuhan ko po sa mga gantong klaseng motorsiklo, low maintenance lang siya mga riders dahil dekadena po siya. Ayan, bali 4-speed semi-matic po ang kanyang transmission. So wala tayong iintindihin na CVT na ipalilinis. So dito lang natin naalagaan sa kadena. Yun lang mga riders, kung nasanay po tayo sa scooter, medyo malilito tayo. Pero kung nag-umpisa naman tayong magmotorsiklo sa manual, ay maning-mani lang po ito. Ayan po yung kanyang gear shift pattern. Non-rotary po siya mga riders. Madali naman po yung tandaan. Kapag kakambyo tayo, dito lang sa gear pedal, po-forward lang tayo ng primera, segunda, tercera, kwarta. Then kapag babawas, dito naman po sa kabila. Although decarburetor pa rin po yung kanyang fuel supply system, panalong-panalo tayo sa fuel consumption dahil uma-average po ito ng 55 to 60 km per 1 liter. At meron po siyang top speed na umaabot hanggang 95 km per hour. Pero expect na natin, kaya niya pong paabutin na mahigit 100 dahil nga po sa gaan ng motorsiklo na to. Tumitimbang lang po siya ng 95 kilos sa dry weight. 4-stroke, single cylinder, 2-valve, single overhead cam, air-cooled pa rin po sa cooling system, carburetor type sa fuel supply system, and then 110cc displacement. Dito po sa bagong version ng CES X110, meron po tayong 4 na kulay na pagpipilian. Ito nga pong black, red, meron din po siyang yellow at orange. Ngayon naman alamin po natin yung mga binago at in-upgrade dito po sa latest version ng CES X110. Kasi napansin ko po itong unang version, ito nga pong CES X110M, sa headlight, bulb pa rin po ang ginamit mga riders. Then sa meter panel niya, kita nyo naman po, full analog siya mga riders. So dito nga po sa bagong labas ng CES X110, naka-projector lamp na full LED. Then hanggang sa VRL, ang ganda ng forma, di ba? Dito lang po nakabulb sa turning signals. Pero may mga kasama pa siyang VRL na LED dito sa harap mga riders. Alam niyo, may mga nabibili naman pong LED para sa mga turning signals eh. Napakamura lang, less 100. So kung talagang gusto niyo maging full LED siya, palitan lang natin itong mga turning signals. Para sa akin mga riders, mas komportable po ako na naka-level po ang headlight sa manibela. Ayan, sasama siya kung saan direction natin siya ihaharap, di ba? Para yung liwanag, tama-tama dun sa dadaanan natin. Dito naman po sa taillight stoplight, full LED rin po. Nabago lang po dito sa turning signals, bulb pa rin po ang ginamit. Sayang, wala lang pong available na battery, pero
Maganda po yung instrument panel na fully digital na yan, bilog siya. Mapapagkamalan mo siyang analog pero digital na po yan. Pero yung ilang mga indicators kagaya nitong gear indicator, ayan, nandito po sa right side, 1, 2, 3, and 4, turning signals magkabila. And then high beam, low beam sign, neutral sign, at for sure speedometer saka fuel gauge nandito po sa digital panel. And then sa switches and buttons, very basic po naman. High beam, low beam sign, turning signals, and then off sa gitna. Horn dito po sa baba, kulay yellow na button. Choke. Dito naman po sa kabila, meron pong switch on and off, DRL at headlight. At electric starter push button. Yun lang mga riders, wala po siyang charging port ha. Magpa-install na lang siguro tayo. Wala rin pong packet at wala po siyang utility hook dito sa gitna. Pero alam ko pwedeng kong lagyan yan eh. And then syempre manual key pa rin po sa ignition system. Ayan, meron siyang dalawang susi at meron po siyang shutter key lock sa ilalim. Maganda po yung grab bar, may nakabalot na rubber kaya hindi sasakit yung ating kamay pagkapit lalo na sa high speeding. Sa seat cover naman makapal po mga riders. Mukha lang siyang madulas pero makapit po yan. At yung shape niya, yan, makitid lang. Ayan, maganda rito, mahaba yung upuan ng back rider, hindi siya masisikipan. Then medyo malalim po dito sa rider seat. Kaya malambot po yung kanyang foam. Ito lang po siya may tahi sa harapan. Then yung brand na Motorstar nakatatak lang po dito. Meron po 4.5 liters na fuel tank capacity. And then dito po nakapwesto yung battery sa U-box. Kaya malalim din naman po pero wala pong kakasyang helmet dito mga riders ha. Kapote lang po sa kailang gamit natin. And then stainless na po yung kickstart. Meron po 900 to 1 liter na engine oil capacity. Hanggang sa rear brake pedal mga riders, stainless din. Then rubberized naman yung mga boot peg. So hindi po yan aluminum mga riders, bakal po siya. So dapat talaga may balot na rubber para hindi masakit kapag nadali tayo sa lulod. And then stainless din po yung heat guard na metal mga riders. Hanggang dito sa baba, okay, metal din siya. Medyo mahaba po yung muffler mga riders at malaki po yung butas ng kanyang canister. Nagustuhan ko rin po yung design ng mga mag wheels. Kita nyo, wala na decals kundi itong kulay red na lining. Napaka-attractive po niya lalo na sa gabi. Glossy black po yung kulay. And then size 17 inches po yung mag wheels. Okay, pagdating po dito sa front tire, meron po itong sukat na 2.50 by 17. Tube type pa rin po siya mga riders. Sana ginawa ng tubeless at naka-mag wheels naman siya, di ba? Then Gary Stone po yung brand ng kanyang gulong. Then telescopic fork na front suspension. Maganda yung single disc sa front, ang laki, di ba? At naka-dual piston caliper. Non-ABS or CBS po yung braking system ng SES X110. And then sa rear suspension, naka-dual shock absorber na po pero non-adjustable po ito mga riders at stainless. Ganda, hindi nakakalawangin. Okay, dito naman po sa rear tire, meron po itong size na 2.75 by 17. And then naka-drum po sa kanyang rear brake. Nasa 765mm po ang seat height at 150mm na ground clearance. With a maximum power of 7 horsepower at 7,500 RPM and 7 Nm of torque at 5,500 RPM. Sige, i-check natin kung approve ba to sa average height na Pinoy riders ha. Kasi nakita ko nga sa seat height 765mm. So mukhang totoo naman siya mga riders. So, kasi nailalapat ko yung aking dalawang paa. Yun lang talaga sa ground clearance mataas siya. So pagdating sa bahaan, may lalaban natin tong SES X110. Una kong naobserbahan, super lambot ng kanyang shock mga ka-riders dito sa rear ha. Sulit na sulit po mga riders. Para lang tayo nangangabayo na merong sapin na kutsyon, di ba? Pansinin nyo, wala siyang ingay, di ba? Tahimik lang yung shock. Lalapit natin ha para marinig nyo. Miski lang ngit-ngit o lagutok, wala po kayong maririnig yan ha. Ang suwabe niya gamitin mga riders. Alam nyo, gradean ko to ng 1 to 10 nasa 9 yung kanya pong shock absorber. To be honest ha, hindi naman tayo sa nagsisip-sip lang sa Motorstar pero satisfied po tayo sa shock absorber. Sana matest nyo rin po mga riders. Yun lang, medyo hindi po ako komportable sa shape ng kanyang upuan. Sana walang kanto, sana pabilog. Medyo sumasabit po sa hita natin pero madali naman itong paltan, di ba?
Importante malambot. Check natin yung front brake na disc. Makapit din naman po mga riders kahit naka-tiles po yung sahig nila. Hindi siya madulas. Kita nyo half press lang oh. Kumakapit na agad siya. And then sa drum brake po dito sa rear. Okay, pareho po sila ng lakas ng preno. Hindi na kailangan i-adjust. Alam nyo kung halimbawa namang relax lang tayo magpatakbo, chill ride lang, hindi naman talaga natin kailangan ng ABS lalo na sa ganitong mababang displacement. And then sa turning radius, tamang-tama lang yung length ng kanya pong manibela. Pwede natin itong maisingit sa traffic, kaya hindi naman naaabot sa ating hita yung bar end. May mga 1 inch pa na distansya. Kaya maganda yung turning radius niya mga riders. Then maganda na rin siguro yung walang pocket, di ba? Kasi malaki space ng ating tuhod. Dalasan kasi nadadali yung tuhod natin kapag medyo may pocket, di ba? So dito, okay lang, makakapaglaro yung ating tuhod magkabila. So pwede pa tayo maglagay dito ng gamit. Bag, tatali lang natin. Eto na ang Motorstar, pangmasang motorsiklo. Maayos na serbisyo, kilala sa lugar nyo. Asahan ang performance, asahan ang kalidad. Handa itong maglingkod sa wala pang motorsiklo. Punta na sa Motorstar, malapit sa lugar nyo. Magagandang motorsiklo, kilala sa lugar nyo. Asahan ang performance, asahan ang quality. Handa itong maglingkod sa wala pang motor. Eto na ang Motorstar. Eto na ang Motorstar, pangmasang motorsiklo. Maayos na serbisyo, kilala sa lugar nyo. Asahan ang performance, asahan ang kalidad. Handa itong maglingkod sa wala pang motorsiklo. Punta na sa Motorstar, malapit sa lugar nyo. Magagandang motorsiklo, kilala sa... Okay, bago po kayo i-update sa presyo ng CS 110, nandito nga pala tayo sa Motorstar Santa Cruz Branch, Sitio Maligaya, Barangay Pagsawitan, Santa Cruz, Laguna. Katapatan lang po sila ng Dali Groceries at malapit sa Barangay Hall po ng Barangay Pagsawitan. And then kung may gusto po kayong itanong sa Motorstar, visit lang po nyo o mag-inquire kayo sa kanilang Facebook page na Motorstar Santa Cruz. Pwede rin po kayong tumawag sa telephone number 501-6500, landline po yan, at sa cellphone number naman po na 0953-887-0874 or email at probikesantacruz@gmail.com. Para sa tanong po ng mga nakakarami nating ka-riders, kung may available ba ito na pyesa, siyempre meron po dito sa Motorstar Santa Cruz. Then naitanong po natin sa mga staff nila, available din po ang pyesa sa Motor World, ayan, sa labas. So hindi tayo mahihirapan kapag nagka-problema tayo sa mga ilang pyesa niya. Ngayong September 20, 2025, dito po sa Motorstar Santa Cruz, Laguna, ito na po ang updated price ng Motorstar X110. Sa SRP po, 48,000. And then sa COD naman, 45,000. And then sa down payment, 2,760. Sa tatlong combo, 2,647. Sa 30 months, 2,909. Sa 24 months po, 3,301. At sa 18 months naman po ay 3,954. And then 400 pesos po na rebate. And then kung sa zero interest naman po nyo kukunin, magda-down payment po tayo ng 16,200. Sa 18 months po, 2,267 monthly. Sa 12 months naman po, 3,200. At sa 6 months po, 6,000 pesos po monthly. Ganun din po ang rebate, 400 pesos. Hanggang sa muli, like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po.